So, nakaharvest na ako ng tanim kong pipino. So ngayon, ipakita ko lang sa inyo kung paano ko yun siya tinanim. Hanggang ngayon na nag-harvest na ako. So yung ginamitan ko pala to ng mulching. Kasi may mulching ako na dito sa bahay. Para wala na siyang damo. So yung ginawa ko namin ngayon is naglagay kami ng poste. Kasi ano yan eh, gawa kami ng trellis. Magagapangan niya. Yun, nilagayan ko ng brace. Pagkatapos yun, nilatag ko na yung nylon. Yung pinakalas na nylon nilagay ko. Kasi pag ganito kasi mga tanim, kailangan talaga siya nakagapang. So yung nilagay ko naman yung ano yan, kinaskas na sako. Umagay dyan siya akyat pataas. Kung ilang araw, mahaba na yung ano niya, nakaakyat na. So nagpo-pruning ako. Dito naman, nagsimula na siyang namulaklak. So, may bunga na. Kung nakita nyo. So, meron mo maliit na bunga. Tapos, meron din na medyo malaki-laki na. Siguro mga ilang araw, papitas na din to. Ngayon, medyo malaki-laki na. Kung sinilip ko, pwede na to i-harvest, no? Tingnan nyo, malaki na, sakto na. Kumbaga, makain na to. Sarap to sa kilawin. Umuwi ako sa bahay, kumuha ako ng gunting at sa kalagayan. Sabi ko, harvesting ko na to. Saka ibinta. Sinilip-silip ko. Umpisa na tayo mag-harvest ang ating pipino. Ito, tago sa dahon ba? Yung iba, nakatago pa sa ilalim ng dahon. Oh. So, ito tayo. Next. Ang ganda tingnan, daming bunga. Klaro ra? Taas ba? Wow, ang laki. Siguro nasa kalahating kilo to. Ang laki. Ito na po, tapos na akong nag-harvest ng aking pipino. Ito po yung nag-harvest ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 na piraso yung na-harvest ko ngayon. So, susunod, meron naman dito marami. Sunod na harvest na yan.